Samantala, isinusulong ngayon sa Kongreso ang Anti-Corporal Punishment Bill na naglalayong mapigilan ang pananakit sa mga bata bilang paraan ng pagdidisiplina. Kung ganap na maisa sa batas, huhulihin na ang sinumang mananakit, maninigaw o magbabanta sa mga bata. Balita natin ni Claire Delfin. Taon-taon na lang nababalita ang pagmamaltrato sa mga bata sa kamay ng sarili nilang magulang o kaanak. Kahit pa meron na tayong batas laban sa child abuse, sa Pilipinas, madalas daw itong nangyayari. Sa datos ng DSWD, sa mahigit 6,000 na italang kaso ng child abuse noong 2009, 80 lang dito ang maltreatment o physical abuse. Ang mas nakababahala raw, kadalasang di na i-report ang pang-aabusong pisikal sa mga bata dito sa bansa. Kadalasan daw kasing ginagamit ang pagdidisiplina bilang rason sa pananakit sa mga bata kaya walang nagsusumbong. Sa survey ng Save the Children, 82% sa mga batang Pinoy ang nakararanas ng pamamalo sa iba't ibang parte ng katawan. Ang UN Committee on the Rights of the Child, naglabas siya ng general comment noong 2006 saying that corporal punishment is actually violence against children. So ibig sabihin nun, nakaka-violate ito sa karapatan ng mga bata at sa pagkatao at dignidad ng mga bata. So hindi ito dapat ginagawa. So kahit na matagal na nating nararanasan o pinapractice sa Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na ito ay tama. Tulad na lang ng nangyari sa batang ito na paulit-ulit na pinapalo ng kanyang ina. Sa isang punto, ibinilad pa siya sa araw. Ang isa namang ito pinagpapalo ng kanyang lola ng isang piraso ng kahoy. Pero kakaiba naman ang viral video na ito, nakuha umano sa bansang Malaysia. Ang ina na yan, pinagpapalo, pinagkukurot at tinadyakan pa ang 8 buwang gulang niyang anak. Hindi na po namin ipapakita ang buong video na yan dahil lubha pong nakakabahala. Pero base sa impormasyon, nangyari raw yan nung 1 taon sa Petaling Jaya at dinakip ang inang yan matapos may report sa pulisya. Ayon sa pag-aaral ng grupong Save the Children, may 20% raw sa mga batang nakatanggap ng corporal punishment ang hindi nakaka-recover. Bukod sa physical injury, maaring lumaki ang batang kundi man insecure ay aggressive. Kaya isinusulong nilang maipasa na sa Kongreso ang Anti-Corporal Punishment Bill. Karapatan daw kasi ng bata ang maprotektahan sa kahit anong klaseng pananakit. Naipasa na ito sa Kamara pero hindi pa makausad-usad sa Senado. Kapag naisabatas ito, bawal na ang anumang pananakit, paninigaw at pagbabanta sa mga bata bilang paraan sa pagdidisiplina. Ipapairal daw ang tinatawag na positive discipline o ang paggamit sa komunikasyon o pakikipag-usap sa bata. Kaya natin pinasa yung bill na to, yung child abuse law natin, nakalagay sa IRR nun, if it's in the form of discipline, acceptable yung some degree of pananakit. So yun yung ina-address natin dito. Sinasabi natin, no amount of degree ng pananakit is acceptable. Walang nagsabing madali ang magpalaki ng isang bata. Bukod sa pagbuhos ng ating pagmamahal, kailangan ito ng ating panahon, atensyon, mahabang pasensya, pag-aaruga. Gayun din ang kaalamang ang bawat bata, gaano man kaliit, ay may mga karapatang kailangan nating kilalanin at respetuhin. Claire Delfin, GMA News.